naghuhugas kamay nga po itong si Martin Romualdez Poncio Pilato sa umano'y pagbawas ng budget ng Office of the Vice President. Alam naman natin na napaka-importante po itong budget ng Office of the Vice President para magampanan nga po yung kanyang mga programa na nalalapitan ng ating mga kababayan na hindi po napagbigyan dahil po sa isyu ng pamumulitika. At dahil sa dami po ng mga satellite offices ng Office of the Vice President, napakadali na lang, kumbaga, malapitan sa ating mga kababayan, kinangailangan ng burial assistant, cash assistant, yung pamimigay din po nila ng school supply, yung pagpapakain po nila. So yan po ay napaka-importante, malaki po yung naitutulong sa ating mga kababayan. At first time lang po nangyari ito na ang Vice Presidente ay talagang pinag-iinitan ang kanyang budget proposal. Normally, parang kwentuhan ng konti, ano, tapos magpapahayag lang po sila ng suporta sa Office of the Vice President bilang kortesiya. Pero first time nangyari po sa kay Vice President Sara. Ang lahat na Vice Presidente, kung magkano man ang kanilang naging budget proposal, ay wala na pong question yan. Ang sinasabi nila, pinapantay lang daw po nila yung budget ng Office of the Vice President sa nakaraang Vice Presidente, which is si Leni Robredo. Eh yun lang po yung proposal ni Leni Robredo. At wala naman siyang plano mag-implement ng mga programa kagaya ngayon ng ini-implement ng Office of the Vice President. Di ba? Kaya hindi pwede maikumpara. Ngunit itong decision po ng House of Representatives, no, sa pamumuno ni Poncio Pilato, Martin Romualdez, abay pwede mabago. Dahil ayon po sa kay Mig Subiri, Mig Nograles siyang naisip natin, ang kapal ng mukha nun. Ayon po kay Mig Subiri, mga kababayan po natin, ay posibleng dagdagan, hindi man siguro 100% may restore ang kabuang budget ng Office of the Vice President ay dagdagan po nila. So nauna na po nagpahayag itong si Jinggoy Estrada, si Villanueva, and of course, si Senator Bato, Senator Bongo, automatic yan. Talagang ipaglaban po nila yan. E abangan po natin itong si Tolpo, no? Itong si Cayetano po, at Amy Marcos, sino pa yun? Loren Legarda. So abangan po natin kung sino sa kanila yung mamanifest ng kanilang support sa budget of the Vice President. Alam ko, siyempre, itong si Hontiveros, isa ito sa pinakamakapal ng muka. At sinabi nga po ni Vice President Sara, nakasama po siya sa black propagandist, no? Na isang tao lang umano ang nasa likod sa kanila, yung handler ni Trililing, si Castro, at itong si Hontiveros. So alam natin na isa ito sa magkukontra. Anyway, yan po yung ating pakabangan, at alam ko po hindi pa kontrolado ni Tambaloslos itong Senado. Kaya sa ating mga kababayan, isingit ko na rin ito, suportahan na po natin kung sino po yung i-endorsong senador ni PRRD. Okay, balita muna tayo mula sa Siminay. Itiyak kung ano ang magiging kapalaran ng budget ng Office of the Vice President sa Senado. Ngunit ilang mga senador ang nagpahayag na ng kanilang intensyon na taasan ng pondo ng ahensya para sa 2025. Narito ang report ni Troy Gomez. Posibleng taasan sa Senado ang 700 million peso budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ito ang inilahad ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa kapihan sa Senado Forum araw ng Huwebes. Sinabi ni Zubiri na bagamat wala pang nagaganap na pinal na pag-uusap, ay maugong na sa Senado ang balita patungkol sa budget ng OVP para sa susunod na taon. We have several colleagues that already said that they want to increase the budget allocation. I think it's Senator Joel Villanueva and Senator Jingo Estrada. So we'll just wait for the final outcome and we'll be discussing it on the floor. It's too premature at this point in time to say what should happen and what will happen. So ayan, at least may may pag-asa, kung hindi man ma-restore, at least madagdagan po yung budget ng Office of the Vice President. At kagaya po ng inaasahan natin, mga kababayan po natin, mas serbisyohan po yung mga taong lumalapit sa Office of the Vice President. Kasi hindi naman po lahat, no? Nabibigyan ng tulong, nabibigyan ng serbisyo dito po sa mga ahensya ng ating gobyerno, at minsan may pamumulitika pa. Yun po yung gustong ipahiwatig ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara. At si Vice President Sara ay kumpirmadong mag-attend po sa Senado. So
Nako, mga kababayan po natin, sigurado ay magsisilos at magagalit na naman yung mga Yanggons dito. Yung mga alipores ni Tambaloslos na parang humihimod sa kanyang puwet para makakuha lamang ng pondo. At yung kumukontra, yung nanindigan sa tama, kagaya ni Congressman Marcolita, abay, obvious po no, na pinipersonal agad. Tinanggalan po siya ng kanyang mga komite. So ngayon hindi na po siya kasama sa majority at tatayo na lang po umano itong independent kung sakaling hindi po siya tatanggapin ng minority. Alam naman natin yung minority, inandyan po yung mga makabayad block din po na sila ay parte din po sa propaganda against kay Vice President Sara at sa pagsusulong ng impeachment. Impeachment na wala namang katuturan. So balikan natin ang budget, mga kababayan. Binanggit din niya na may mga senador na nais dagdagan ang budget ng OVP, ngunit hindi siya tiyak kung gaano kalaki ang halaga. Ang tinutukoy ni Zubiri ay ang 733.1 milyong pisong inaprobahan ng Kamara. Hindi. Yung 700 million na yung 700 million na inapprove ng House, darating sa amin yan 700 million eh. 700 million. So yung appetite ng ibang senador dito sa Senado is dagdagan pa ng konti. Noong September 12, inirekomenda ng Kamara na bawasan ang iminungkahing budget ng OVP. Mula 2 billion pesos ay gagawin na lamang itong 733 million pesos. Ito ay nabawasan ng 1.29 bilyong piso. Sa ngayon, sinabi ni Zubiri na napakaaga pa para malaman kung bibigyan ng Senado ang OVP ng kanilang kahilingan na budget na 2 bilyong piso para sa 2025. Hindi ko masabi yun. Yan ang usap-usapin lang ng nandun. Hindi ko nakausap. And the best person to ask there is the chairperson of her or the chairperson of the Finance Committee, which is Senator Grace po. So yan po mga kababayan po natin, antayin na lang po natin kung ibabalik po ba nila yung nire-request po na budget ng Office of the Vice President.